Hindi ko akalain na sa isang ordinaryong linggo dito sa France, mararanasan ko ulit yung feeling na parang nasa Pilipinas ako. After almost 1 hour na biyahe sa sobrang init na panahon, para kaming napunta sa isang maliit na Pilipinas sa gitna ng France. Kung matagal ka nang nakatira abroad, alam mo yung feeling na mararanasan mo ulit malanghap yung amoy ng ihaw, maririnig mo yung mga kantang Pinoy, sayaw ng Pinoy, tapos makakakita ka ng mga libo-libong kababayan sa iisang lugar. Nakaka-excite, nakaka-miss, at minsan nakaka-emotional din. Nabalitaan nga lang namin na magkakaroon daw ng ganitong kaganapan nung araw na yan. At na-invite nga lang din kami na subukan pumunta dyan para ma-experience din namin. Ito nga ay pista sa Paris ngayong 2026 at naganap nga ito nitong June 14 lang. At ito nga ay naganap sa Parc Departemental Georges Valbonne sa La Courneuve, sa northern part ng Paris Metropolitan Area. Mula sa central ng Paris, around 40 to 50 minutes ang biyahe. Depende sa metro o transport na sasakyan mo. Kaya pala halos ganun din katagal ang naging biyahe namin. Pagkatapos nga ng French class, saka kami dumiretso dito. By the way, yung metro nga na sinakyan namin dyan ay line 14 at line 7. Nanggaling pa kasi kami ng San Juan yan. Pagbaba nga namin ng metro, kaunting lakad at makakarating na nga dyan. Mula sa metro hanggang sa paglalakad papunta dyan, ang dami na nga namin nakakasalubong na Pinoy. Yung feeling na parang may reunion na hindi mo alam kung sino yung makikita mo. Pagdating namin sa venue, sumalubong agad sa amin yung mga booth na ang laman ay mga pagkaing Pinoy. Syempre, hindi magiging Filipino event ang isang Filipino event kung walang pagkaing Pinoy. At ito talaga yung unang bumungad sa amin. Sa totoo lang, parang food festival na rin yung dating ng buong event. At ang mga Filipino food nga na meron dito ay balot, palamig, may ihaw-ihaw, may puto, may kwek-kwek, may turon, may iba't ibang kakanin, at halos lahat ng street foods na namimiss mo kapag matagal ka nang nasa abroad. Habang naglalakad kami, parang hindi ko alam kung saan ako unang titingin. Bawat booth may gusto akong tikman, at bawat booth may nagpapaalala ng bansa natin. Habang nagtitingin-tingin nga kami dyan, pumila na nga kami para bumili ng isaw ng baboy. Pero grabe, ito yung pinakatumatak sa akin, yung isaw ng baboy. Kasi sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa isaw ng baboy. Madalas nga nababahuan pa ako rito kaya hindi ako mahilig kumain. Pero dahil minsan lang naman, kaya sinubukan ko na. At grabe, hindi ko alam kung paano nila niluto yun. Kasi sobrang sarap, sobrang lambot, at sobrang linis ng lasa. At hindi lang yung sauce ang masarap, yung mismong isaw talaga nila ang panalo. Napatingin nga ako sa asawa ko pagkatapos kong tikman. Parang gusto ko kasi agad bumili ng isa pang order. Kaso ang problema, ang haba nga lang ng pila. Kaya hindi na nga kami pumila at naglibot-libot na nga lang. May place kaya sila para madayo at makabili ulit. Dito ko na-realize kung gaano ko pala talaga nami-miss yung mga simpleng pagkain sa Pilipinas. Minsan kasi kapag nasa Pilipinas ka, ordinaryo lang yung mga bagay na to. Pero kapag matagal ka nang nasa ibang bansa, kahit simpleng street food lang, sobrang saya mo na. Alam nyo ba, sobrang init talaga nung araw na to. Hindi ko maalala kung anong temperature, basta ang sakit sa balat. Pakiramdam ko lahat ng araw sa France nagsama-sama para tumutok sa event na yun. Pero alam nyo kung ano yung mas nakakatuwa? Dahil kahit sobrang init, parang walang pakailam ang mga tao. Sobrang daming Pilipino, kahit saan ako tumingin, puro kababayan. Honestly, medyo na-amazed ako kasi hindi ko ina-expect na ganito pala kalaki ang mga Filipino community dito sa France. Sa mahigit 1 taon at kalahati ko rito, ngayon ko lang nakita na nagsama-sama ng ganitong karaming Pilipino sa iisang lugar. At sa moment na yon, hindi ko maiwasang hindi maging masaya. Kasi kahit nasa France kami, parang nasa isang malaking fiesta lang kami sa Pilipinas. Ang nakakatuwa pa, may mga nakita rin kaming mga kakilala. Nakakatuwa kasi kahit nasa kabilang side ka na ng mundo, maliit pa rin talaga minsan ang mundo ng mga Pilipino. By the way, gusto ko rin pala magpasalamat sa mga lumapit at nag-recognize sa akin noong mga araw na yun. Sobrang na-appreciate ko talaga kayo. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit mas nagiging memorable yung mga bawat vlog ko. By the way, tumingin-tingin pa nga kami sa bawat booths, nanood ng mga performance at in-enjoy lang yung atmosphere ng mga Pilipino. Alam niyo ba kung ano talaga yung mission namin nung araw na yun? Yun nga ay ang makabili ng halo-halo. Bagay na bagay kasi sa init ng panahon. Kaso sobrang haba nga lang ng pila pero pumila pa rin kami. Sikat nga daw to dito sa Paris. Ang presyo lang naman ng mga halo-halo nila, itong mais con yelo 6.5 euro. Itong buko salad con yelo ay worth 7.5 euro. Yung ube makapuno delight ay worth 7.5 euro din. At ang kanilang halo-halo special ay worth 8 euro. Syempre kapag sinabing special, kumpleto ang sahog niyan. At dahil minsan lang naman kaya halo-halo special na ang in-order namin, feeling ko kalahati ng event namin nasa pila kami. At habang naghihintay, nanonood na nga lang kami ng mga performers sa stage. At talagang buhay na buhay ang Filipino community dito sa France. By the way, alam nyo ba kung bakit nagkakaroon ng pista sa Paris dito sa Paris, France? Kasi bilang pagdiriwang ng 128 Philippine Independence Day at para pag-isahin ang Filipino community dito sa France. Itong event ay libre lang naman ng entrance mula 10 AM hanggang 10 PM. So ano bang meron sa pista sa Paris? Ayon sa program ng mga organizers, ang pangunahing layunin nito ay ang pagdiwang ng Philippine Independence Day. Ipakita ang Filipino culture at identity, pagkakaisa ng mga Filipino community sa France, ipakita ang music, sayaw at cultural performance, especially ang food stalls at Filipino
Filipino products, community organizations at iba't ibang exhibitors. May dance flash mob at may iba't ibang live entertainment. Sa madaling salita, parang isang malaking Filipino fiesta sa gitna ng France. Iisa talaga ito sa ilang pagkakataon kada taon na nagsama-sama ang napakaraming Pilipino sa Paris region at karaniwan talaga itong ginagawa tuwing buwan ng June. Malapit sa June 12 Philippine Independence Day pero hindi pa laging pareho ang date dahil nakadepende ito sa organizers at syempre availability ng venue. So ang tanong, magkakaroon pa ba ulit? Oo, magkakaroon pa ulit netong June 28, 2026. Bali linggo ulit yun ha. Kaya abangan nyo at wag na kayong magpapahuli. Alam nyo ba nangyari dito ang pinaka-unexpected na part ng araw ko? May nakita kasi kaming booth ng Jollibee. Then nakala ko banner lang. Pero nung lumapit kami, hindi kami makapaniwala, Jollibee nga. At para sa mga matagal nang walang Jollibee dito sa Europe, alam nyo kung gaano kalaking bagay yun. May tinda pa nga silang Yum Burger, Jolly Hotdog, at Mango Peach Pie. Pero dahil late na namin nakita, kaya halos ubos na. Chicken Joy na nga lang ang natira. Kaya bumili na lang kami ng isang bucket ng Chicken Joy. At ang laman nga ay 6 pieces worth 26.50 euro. Honestly, hindi na nga namin pinansin yung presyo. Kasi after more than 1.5 year dito sa France, ngayon ko na lang ulit natikman ng Jollibee. Pagkatapos nga namin bumili, umuwi na nga rin kami kaagad. At sumakay nga ulit kami ng metro pa uwi. At sobrang ang daming tao, punuan ng train. Siksikan, mainit, at yung iba lumalabas na yung amoy ng katawan. Kitang-kita mo rin na karamihan sa mga kasabay namin ay galing din sa event. Pero alam nyo, kahit pagod, pawis, at nakatayo na matagal, masaya pa rin. Kasi nasulit naman ang buong araw. At sa huli na-realize ko na napakahalaga pa rin pala talaga na magkaroon ng ganitong klaseng event. Dahil dito, ipaparamdam talaga niya na para ka nasa Pilipinas lang. At yun ang pinakamagandang part ng event. Yung maramdaman mong kahit libo-libong kilometro ang layo mo sa bansa mo, may kababayan ka pa rin kasama. At may mga tao nagpapatuloy ng kulturang Pilipino. At may mga event na nagpapaalala sa atin kung saan tayo nanggagaling. Kaya kung may nakapunta rin dito sa pista sa Paris, gusto ko malaman ano ang pinaktumatak sa inyo? Yung pagkain ba? Yung performance, yung dami ng kababayan, o yung matagal nyo nang hindi natitikman yung paborito nyong pagkain Pinoy. I-comment nyo naman sa baba para mabasa natin yung mga experiences nyo. See you sa susunod na Filipino event dito sa France. Au revoir. Bisous!